guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung ugali ng mga katulong na pinaka-hate ng mga amo dito sa Hong Kong or madalas is nati-terminate yung ganong ugali ng katulong. So ang pinaka-top 1 talaga is walang kusa. So ayaw ng mga amo dito sa Hong Kong yung mukha kang robot, yung uutusan ka pa or pagkatapos mong magtrabaho or magawa ng isang bagay, wala na, hindi ka na, titigil ka na, uupo ka na. So, may kaibigan ako na may kasama siya na matanda, matagal na dito sa Hong Kong. So, 60 na ata yung edad ng babae. And then, may mga bukol-bukol siya sa katawan. So, nagpaalam siya sa amo niya, magbakasyon daw siya, kay magpa-check up siya. Kaso, yung amo niya is ayaw na sa kanya, inaantay na lang siya na sumuko. So sabi ng amo na sa kanya, no need na bumalik, ano na, bibigyan na lang kita ng LS, wag ka na bumalik kasi cancer na yung ano mo, nasa balat mo. Kasi guys, ano siya, mga cyst, tumubo, malaki daw, 2.5, ganyan, marami daw sa katawan. So, cancer na nga yun, kahit ano. Kasi kapag cyst, at tapos hindi mo na agapan, lumaki ng lumaki, nagiging stage 1, stage 2 na ng cancer yan. So, ang ano sa kanya is uuwi. So, ngayong June katapusan uuwi siya and naghanap sila ng kasama. So, nakuha nila na kasama is terminate. Yung amo yung kumuha. Terminate na yung babae and yan, nagtatrabaho ngayon sa kanila. Sabi ng kaibigan ko is kaya pala na terminate kasi nga hindi marunong magkusa. Pagkatapos niya, gumawa ng, halimbawa, inutusan siya ng amo na magligpit ng kalat sa gantong area. Pagkatapos niyan, ano na, titigil na siya, magsi-cellphone na siya, mag-aantay siya uli ng utos ng amo. So, utos-utusan, yung kailangan mo talagang utusan, hindi siya yung magkukusa. So, yun yung napapansin ng amo na parang gusto na din i-terminate. Terminate din yan siya nung nakaraan dahil din sa ganyang ugali niya. Yung ganyang ugali, guys, na wala kang kusa, huwag mong dalhin dito yan sa Hong Kong. Hindi pwedeng wala kang kusa. Ako, nung bago ako, kahit na wala akong alam, so nagkukusa ako. So, parati ako may hawak na basahan kasi nung time na yun, yung amo ko, alis sila ng bahay. Nung bago pa lang ako, mga second day, third day, may pasok kasi yung bata sa school noon, June. So, aalis sila alas 7, alas 8, and then, ang balik ng amo ko niyan, alas 10 na ng tanghali ng umaga. So, uutusan niya ako na lutuin yung ganto, ganyan. Tapos, bibit-bitin niya yung niluto niya. Papunta naman sa school, pakainin niya yung bata. And hindi na siya babalik. Hanggang alas 7 na sila ng gabi babalik. So, ako lang mag-isa sa bahay. Anong gagawin ko? Siyempre, magkusa ako. Ang ginagawa ko kapag inaantok talaga ako, tapos grabe na, kukuha ako ng basahan, umupo ako sa lapag, yung mga cabinet na nasa baba banda, yun yung mga nililinis ko, para kahit papano, nagkukusa ka ba, hindi pwedeng, wala yung amo mo, sino mag-uutos ngayon sa'yo? So, nililinis ko yung mga dapat linisin, hinahanap ko, kasi sabi niya baka may mga ipis sa cabinet, so hanapin mo, tinupi ko yung mga dapat tupiin, ayan, kapag ganyan, nakakaganyan-ganyan na ako sa kaantukan talaga, pero nilalaban ko, hindi pwede yung walang kusa dito sa Hong Kong. Kapag wala na kayong trabaho, maghanap kayo ng dapat asikasuhin, magpunas kayo, ganyan. Basta may ginagawa kayo kasi kapag nakita nila kayo na nagpupunas, tas may gusto silang iuutos nila yan. Sasabihin nila, tigil mo muna yung ginagawa mo, eto muna yung gawin mo. So, yan ako, nagbibisi-bisi yan ako. Ayaw ko nang nakatunganga lang ako na nandyan yung amo ko. Kaya, sabi nga ng ibang mga katulong dito, kapag wala yung pusa, lalabas yung daga. So, pag nandyan yung pusa talaga, ano kami, salitan. Pag nandito sila sa, sa living room, dapat nandun ako sa kusina, ganyan. Nag-aanuhan kami. Tas yung bata, yun yung ko talaga, priority ko. And tinarget ko talaga yung bata na makuha yung loob niya. Kasi yun yung alas ko. So, totoo naman talaga, dahil ngayon nahumaling na sa akin yung bata, hindi na maano-ano yung niya, nirenew ako and proud sa akin yung amo ko. Kinukwento niya ako sa lahat. Kaya, kahit hindi ko pa kilala yung mga niya, manugang niya, ganyan, kapatid niya, ganyan. Kilala na nila ako, alam na nila yung ko. Kaya yung matandang lalaki, nung pagkakita niya sa akin, tuwang-tuwa siya. Kasi nga,
nagbago yung bata talaga simula nung ako, hindi na iyakin, hindi na grumpy, hindi na ano ba, yung pwede mo namang sabihin na pahingi ng towel o pahingi ng kutsara, diretso na siyang iyak. Tapos pag tinanong mo kung anong gusto, tsaka na magsasabi na gusto ko ng pahinging kutsara. Hindi dapat ganun. Dapat mauna yung hingi bago ka umiyak dyan pag di ka binigyan. So natutuwa yung amo ko tsaka ibang tao sa improvement ng bata. Tsaka tumaba yung bata. Dati butot balat yan. Ngayon kahit paano may laman-laman na. And also, ano na siya ngayon? Masayahin na. Hindi na katulad dati talaga na iyakin. Yun yung priority ko na makuha yung loob ng bata para hindi ako ma-terminate. And ang unang-una talaga is yan. May kusa ka. Ayaw talaga ng amo nang wala kang kusa. Huwag ka din dugyot. Ayaw ng mga amo ng dugyot. Especially yung gagamit ka ng tabo pag nagsi-CR ka. Ayaw nila yan dito kasi yung kamay mo, ginagamit mo yan sa pagluluto, paghugas doon ng mga gulay. Tapos malaman nila, ginagamit mo yan panghugas ng puwitan mo. So, big no yan sa kanila. Kung gagawa ka ng ganyan, dapat hindi nila alam. Huwag mong sabihin na ganito kami sa Pinas, ganyan, kasi iba sila dito, iba tayo. And the next is yung mangutang sa bangko nga kapag napadalhan ka ng letter, yun talaga yung pinaka-delikado sa lahat. Kaya kailangan careful kayo kasi konting pagkakamali mo lang, ang nakasalalay dyan is future na binibuild mo para makaalis ka na dito sa Hong Kong. So, yun yung target ko talaga. Yung kahit man lang, makapagpahinga ako. So, gusto ko nang magpahinga. Pero hindi pa pwede. Ayan. Next is, iba-iba kasi ng dito sa Hong Kong. Yung mga matatanda lalo, salbahe yan. Ayaw niya na hindi mo pinagtatrabuhan yung bawat minuto na sinasahuran kanila. Yung katulong sa kabila sa amo kong babae, yung sa nanay niya, Indo, wala siyang pahinga guys. Dapat isaktong alas 11 tsaka na siya makakasarado ng pinto or makasarado ng pinto na ibig sabihin, hindi mo na ako pwedeng disturbuhin kasi pahinga ko na. Tapos yung gising niya is 5:30. So, nakaraan daw, galit na galit siya. Yun yung unang beses na nagalit siya sa amo niya. Alas 10 na, wala naman na siyang gagawin, tapos na lahat. So, ngayon sinarado niya yung pinto. Kinatok siya ngayon ng matanda, nanay nitong amo ko. Bakit ka nagsarado ng pinto? Ganyan, ganyan. Hindi mo pa oras ng ganyan. Nung time na yun, nakasuot na siya ng panghiga na damit. So, ngayon, sinarado niya uli yung pinto pagkatapos nun magsalita. Okay, sabi niya ganun. Sinarado niya uli yung pinto kasi magbibihi siya. Tinulak ngayon niya ng matanda. So, natamaan siya sa likod. Doon talaga tumingin siya ng masamba sa matanda. Sabi niya, nagpapalit ako ng damit para anytime na may iutos ka, makakalabas ako. Sabi niya gano'n. So, yun, napahiya yung matanda. Pero, alam mo, yung matanda, pa-victim yan. Malala yung sakit nitong matanda na to, pa-victim. Pag kaharap niya mga bata niya, mga anak niya, sinasabi niya yung katulong salbahe, ganyan, ganyan. So, yung amo ko, kapag sinumbong niya yung gano'n, nagagalit yung amo ko, pinapakita niya sa katulong, nagalit siya. So, nakaganyan yan siya, tapos titignan niya yung katulong ng masama. Napansin ko yan nung nakaraan, yung una pang Indo, ayun, na daw, alas 12 na ng hating gabi, hindi pa siya pinatapos ng trabaho. So, galit na galit siya. Kinakausap siya ngayon ng matandang babae, hindi niya sinasagot. Nagsumbong ngayon sa amo ko yung matanda. Kinabukasan, nakaganon yung mukha ng amo ko. Hindi na namamansin doon sa Indo. Tapos sabi ko, ano nangyari dyan? Bakit ganyan? Sabi niya, alam ko yan, nagsumbong yung matanda. Kaya hindi ako pinapansin, kaya galit sa akin. Kasi nung nilaro niya yung bata, sinigawan ng amo kong babae yung bata na, wag ka dyan! Sabing ganon. So alam niya na, kaya medyo taiyak siya nung tinignan ko siya, bakit ganon yung asta ng amo ko. Sabi niya, nagsumbong daw yung matanda na, yun nga, nagalit siya kasi alas 12 na hindi pa siya pinagpahinga. Salbahe yung matanda. Alam mo, ang ginagawa niya, nagiging, siya, mabait siya kapag kaharap niya mga anak niya. Ganon yung tawa niya. Alam mo yung grabe yung tawa niya. Pero pag wala na pala kami, pag umuwi na kami, pag sila na lang, ayun, magdadakdak, magsisimula na siya uling sisigawan niya na uli yung katulong. So, ganun pala yung ginagawa niya. Plastic pala siya. Kaya yung amo ko, humaling na humaling sa nanay niya. Kala niya sobrang bait, hindi niya alam. Grabe yung lala ng ugali ng amo niya. Yung matanda. So, ayun nga, tinitiis niya lang talaga kasi 2 buwan pa lang siya. Pero yung luma na katulong ang ginawa para makausap tong bago, nag-ipit ng papel na may number niya.
yun, nag-uusap sila ngayon kung ano yung gagawin para tumagal ka dyan or ano, kasi salbahi yan, binibigyan siya ng tip. Ayan, so gusto ko din gawin yan pero ayoko siraan yung amo ko. Ang gusto ko lang gawin pag umalis ako dito is magsusulat ako, ilalagay ko lahat ng hinaing ko doon. So grabe, sa 2 taon, ano ba naman yung mga pinagdaanan ko. Nadidepress ako ngayon kasi nga ang payat ko na. Dati 98, 99 LBS. Ngayon pag check ko 94, para ako mababaliw. Kumakain naman ako. Anong kulang? Bakit ang payat-payat ko na? Mas mataba pa ako dati last year mataba pa ako, hindi ko alam ngayon, biglang bumagsak talaga yung katawan ko, tapos wala akong ganang kumain. Yung parang dati para akong patay gutom. Yung kanin guys, 3, 4 kaya kong ubusin yan. Upuan ko yan dito kapag day off, marami akong dalang kanin galing sa hiking namin. So upuan ko yan dito sa ubusin ko talaga yan ng kain kahit busog na ako kasi nanghinayang ako sa kanin. Para akong patay gutom dati, kaya ang taba. Hindi naman mataba, pero hindi ako sobrang payat na katulad dito na nakikita ko na yung mukha ko malala na. So ngayon kumakain din naman ako, madami din. Pero hindi na ako tumaba, hindi na. Tapos tawag nito, yung kain ko hindi na katulad dati na hindi ako titigil hanggat di ako masuka-suka sa kabusugan. Ngayon hindi na ganun, basta may laman lang yung tiyan ko, okay na. Tapos ngayon gusto ko na kumain ng noodles. Dati hindi, ayoko ng noodles, gusto ko kanin. So nag-iba na ako. Kaya yung may kaibigan ako na umuwi ng Pinas, 2 weeks siya doon. Pagbalik niya dito, nadagdagan siya ng 5 kilo. Yun yung target ko, madagdagan ako kahit 5 kilo pag uwi. Kain talaga ako. Kasi kami sa probinsya, yung kain namin umaga pa lang, gigising, inom ka na ng gatas, alas 6 pa yan. Tapos yung mama ko, nanginginig na yung katawan yan pag alas 7:30, hindi pa nakapag-almusal. Yung almusal namin heavy talaga yan. Umaga pa lang nag-asikaso na yung mama ko sa pagkain namin sa umagahan. Marami yan guys, hindi joke yung umagahan namin. Yun yung kain namin na malala. Tapos sa tanghalian, yun yung tira namin na pagkain ng umagahan. Kasi sobrang dami niyan, magluluto yung mama ko ng gulay na isang kaldero, tas yung natira pang tanghalian namin, di na siya magluluto, papahinga na siya. So sa mga alas 10 ng umaga, kakain kami ng kung ano-ano, kung may prutas dyan, kung may dyan, basta yung makain, nagmimerienda kami ng alas 10. Tapos alas 12 kakain kami or alauna. Pagkagising namin, kasi matutulog kami alas 10:30, alas 11, matutulog kami niyan. Pahinga time namin yan sa probinsya. Gigising kami 1:30, yung antok na antok ka pa, yun, doon na kami kakain ng tanghalian namin. Tapos mga alas 4 kakain uli kami ng ng snack, kung ano yung makita dyan, kung ano yung nandyan. Tapos sa gabi doon magluluto na naman yung mama ko ng pagkain, nag-aasikaso. So sa umaga at gabi, yun yung time na nagluluto talaga yung mama ko. Kaya bawing-bawi talaga ako nito. Hindi lang siguro ako tataba masyado kasi nga susulitin ko talaga, maligo talaga ako ng dagat, akyat talaga ako ng bundok, kakain talaga ako ng maraming nyug, maraming prutas, langka, ubusin ko talaga yung mga santol doon, mangga. So yun talaga yung kung nakalista yan guys sa notebook, kung ano yung kakainin ko pag uwi, kasi baka makalimutan ko ayan, lutuin ko yung mga ganto, ganyan. So yun nga, hindi pa naman ako ngayon uuwi, pero pagka umuwi ako, bawi talaga ako ng kain talaga, ubusin ko talaga yan. So talaga na ako, kasi nga gusto ko pa talagang magtrabaho, pero yung pagod, yung na-stress ako kasi yung pagod talaga guys, gusto ko nang magpahinga. Sabi nga pag uuwi gustong matulog ng marami, pero pag uwi daw hindi naman daw makatulog. Susubukan natin nga. Yung amo ko 5 hours lang talaga binibigay sa akin na tulog, tapos mag-YouTube pa ako, kailangan ko pang maghanap buhay. So yung cellphone ko nagluluko na siya, namamatay siya ng kusa. So ngayon sinasaksak ko siya sa power bank para hindi siya mamatay, para makapag-vlog ako. Kasi kung hindi ko siya isasaksak, mamamatay siya, patay-patay siya. Mabubuhay konti, tas patay, buhay, patay. So wala na yung cellphone ko. Nililipat ko na yung mga importanteng mga files doon sa kabilang cellphone para anytime kung mag-give up na to siya, kasi magsi 6 years na to, at least okay na. So thank you for watching and I love you all. Bye bye.